Isang tahimik na hapon ng linggo, binasa ng malakas na tunog ng telepono ang kapayapaan sa aking balkonahe. Nakaupo ako ron, hawa ang isang tasang mainit na salabat at pinagmamasdan ang paglubo ng araw. Isang kakaibang kapayapaan ang aking nadarama. Isang bagay na hindi ko man lang pinangarap sa nakalipas na 5 taon ng aking buhay. Umilaw ang telepono ko. Napapakita na isang hindi kilalang numero, ngunit sa isang paraan ay pamilyar, kumunot ang aking nagalinlangan ako sandali at sinagot ang tawag. Sa kabilang linya, isang matinis at nerbyosong boses ng matandang babae ang tumama sa aking pandinig kasabay ng tunog ng nga sirene ng ambulansya at sigawan ng nga tao. Cheles, pumunta ka ngayon din sa pagamutang San Lucas. Si Efren na aksidente sa motorsiklo, malubha siya. Sabi ngang manggagamot kailangan siyang oprahan agad. Pero kailangan namin nga malaking halaga para sa deposito. Dalhin mo ang pera, bilisan mo, iligtas mo ang asawa mo. Kung hindi ka makmamadali, huli na ang lahat. Natigilan ako. Ang boses na iyon, ang mayabang at mapakmando na boses na iyon, makikilala ko kahit pa maging abo ako. Ito ang aking dating biyenan, si Aling Pila. Pero asawa ko, ano ang pinagsasabi niya? Ibinaba ko ang tasa ng salabat sa mesa. Lumiha ito ng mahinang kalansing. Huminga ako ng malalim. Umaasang ang amoy ng luya ay magpapakalma sa aking puso na nagwawala sa gulat. At pagkatapos ay humalakhak ako, isang mahinang tawo na may bahid ng pangungutya ngunit puno ng pahama. Paumanhin po pero tingin ko ay nakamali kayo ang numero. Sagot ko sa isang boses na kalmado ngunit napakalamig. O baka naman po dahil sa edad ninyo ay humihina na ang inyong memorya. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang linya at pagkatapos ay isang mas malakas na sigaw ang sumabog. Anong sinasabi mo? Ako ito, ang biyenan mo, ang nanay ni Efren. Nagaagaw buhay ang asawa mo. Asawa kanya kayo manap kanyang peru at ilitas mo siya. 150,000 piso. Ang halagang lumabas sa kanyang bibig ay parang napakagaan. Tingin ba niya sa akin ay isang makina na gumagawa ng salapi? O iniisip pa rin niya na ako pa rin ang dating Celeste na sunod-sunuran at inaapi 3 buwan na ang nakalipas? Tumayo ako at lumapit sa rehas ng balkonahe. Pinamamasdan ang nga taong abala sa ibaba. Hinaplos ng hangin ng dapit hapon ang aking buho. Naamoy ko ang halimuya ng kalayaan. Isang kalayaan na pinahirapan na dugo at luha. Aling Pilar, sabi ko, hindi na ginagamit ang dating tawa na nanay. Tingin ko po kailangan ninyong uminom ng gamot para sa memorya ninyo. 3 buwan na po ang nakalipas mula ng ibabang hukom ang desisyon ng paghihiwalay natin. Ang anak ninyong si Ginong Efren at ako ay wala ng kaunayan sa isa't isa. Ano ngayon sa akin kung mamatay siya o mabuhay para hingan ninyo ako ng ganyang kalaking halaga? Anong karapatan ninyo at sino kayo para utusan ako? Sa kabilang linya, malinaw na naririnig ang kanyang hirap na pahinga. Siguro ay nabigla siya. Marahil ay nagulat na ang dati niyang masunuring manugang ay naglakaslop na sumagot. O dahil sa aking kalamigan. O baka dahil napagtanto niyang ang kanyang pekeng kapangyarihan ay naglaho na parang bula. Ikaw, paano mo nagagawang kausapin akong ganyan? Kahit ano pa ang nangyari, nasama kayo sa isang bubong ng maraming taon. May pinagsamahan kayo, anak ko siya. Kaya mo bang panurin siyang mamatay nga, walang pakialam? Walang puso kang babae, ibubunya ko sa lahat ang tunay mong pagkatao. Sinimulan na naman niya ang kanyang pananakot. Ngumiti ako. Isang ngiti na ngayon ay may bahid ng pait na nakaraan. Pinagsamahan, naglakas, lupa kayong banggitin ang salitang iyan. Inisip niyo ba ang pinagsamahan noong gabing umulan ng malakas ng palayasin niyo ako nga anak mo sa bahay? Inisip niyo ba ang pinagsamahan ng bugbugin ako nga anak mo para lang ipatanggol ang babae niyang iyon?
Inisip niyo ba ang pinasamahan ng sa hukuman ay sinusulan mo siyang itago ang lahat ng ari-arian para umalis akong walang-wala kasama ang isang maliit na anak? Huminto ako, nilulunok ang pait na bumabara sa aking lalamunan. Tila ang masugat sa puso na akala ko ay magaling na ay muling dumudugo. Ngunit hindi na ito masakit, nakakatawa na lang. Aling Pilar, narinig ko pong malapit na ikasaulit ang anak ninyo. Hindi po ba sa babaeng nangangalang Valerie, napakaganda at may kaya raw? Sabi nila ay galing sa mabuting pamilya at dinadala ang apo ninyong lalaki na matagal ninyo nang inaasam. Bakit hindi niyo siya tawagan? Marami siyang pera. Hingan niyo siya ng pera para iligtas ang kanyang mapapangasawa. Huwa na po kayong mukhang katawa-tawa sa patawa sa isang dating asawa. Tahimik ang kabilang linya. Ang maririnig na lang ay ang kanyang mabigat na pahinga at ang magulong ingay ng pagamutan. Mukhang tinamaan ko ang punto. Siguradong may nangyari sa napakagandang babaeng iyon kaya niluno niya ang kanyang pagmamalaki at tinawagan ako na itinuturing niyang basura. Si Valerie, ang babaeng iyon, biglang nanghina ang boses ni Aling Pilar, nawala ang lahat ng kanyang yabang. Tinakbuhan kami, tinangay ang lahat ng pera. Nakikiusap ako sa iyo, Celeste. Pakiusap kahit ngayon lang ilaktas mo si Efren. Nagmamakawa ako, pasensya na, pero hindi ako santa at lalong hindi ako bangko. Ang halagang iyan ay para sa papapalaki ng anak ko o ang apo ninyong minsan ninyong tinawa na batang walang silbi. Paalam. Pinindot ko ang pindutan upang tapusin ang tawag. Naging itim ang salamin ng telepono at tila pinutol ng tuno na iyon ang huling ugnayan ko sa impyernong pamilyang iyon. Napaupo ako sa silya. Nanginginig pa rin ng bahagya ang aking kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matagal ng kinikimkim na galit na ngayon ay sumisilaw. 3 buwan pa lang mula nang lisanin ko ang malaking bahay na iyon. Siguro ay inakala nilang naghihirap ako sa isang maliit na kwarto na babali akong gumagapang at nagmamakaawa sa kanilang pagmamahal. Ngunit hindi mo mahuhula ng takbo ng buhay. Ang Celeste ng yon ay hindi na ang Celeste ng kahapon at si Efren ang lalaking nagtaksil sa akin para sa ibang babae, ngayon ay nakahandusay at naghihintay ng kamatayan, iniwan ng mismong babaeng pinili niya. Karma, isang salitang tila galing sa ibang mundo. Ngunit mayroon pa bang ibang salita na mas malinaw at mas masakit na nagpapakita ng katotohanan sa sandaling ito? Huminga ako ng malalim, ang tamis ng salabat at ang bahagyang pait ng luya ay nagalo sa aking dila. Naalala ko ang araw 5 taon na ang nakalipas ng unang beses kong tinapakan ang bahay ni Aling Pilar bilang kanyang manugang. Noong panahong iyon, naniwala rin ako sa salitang pamilya, ibinuhos ko ang buong puso sa lapi at kabataan ko sa tahanang iyon at ano ang natanggap kong kapalit. Isang karumaduma na pagtataksila at isang malupit na pagpaplano na nagpayanig sa aking buong pagkatao. Maniniwala ba kayo? Ako na kumikita ng napakalaking halaga kada buwan ay kailangang isuko ang buong talaan ng aking sweldo sa aking biyenan. At tuwing umaga ay binibigyan lang ng 500 piso para sa pamalengke at pamasahe. Ang isang asawang ibinigay ang lahat para sa kanyang pamilya ay hindi alam na niloloko na pala siya sa loob ng 2 taon sa mismong bahay na iyon. At ang pinakamatindi sa lahat, tinangka nila akong ibenta para lang makakuha ng salapi para sa ibang babae. Ang tasa sa mesa ay lumami na, ngunit ang mapait na lasaang tawak ay nananatili sa aking dila sa bawat sulok ng aking alaala. Ipinikit ko ang aking mata at hinayaan ang sarili sa haplos ng hangin. Ang panahon ay bumalik, 5 taon na ang nakalipas. Sa araw na ako ay 25 taong gulang, puno ng pananampalataya sa pag-ibig at sigla. Masaya akong pumasok sa bahay ni Aling Pilar, suot ang isang puting-puting damit pangkasal.
Noong araw na iyon, sinabi nga lahat na nakabingwit ako nga magandang lalaki. Ang aking asawa nun, si Efren, ay mukhang matalino at mahinahon at nag-isang anak ng isang pamilyang may malaking bahay sa isang kilalang nayon sa Makati. Ako naman, kahit galing sa probinsya, ay natapos na may matataas na karangalan sa isang sikat na paaralan at natatrabaho bilang pinunong bente na may sweldong kinainggitan ng lahat. Ngunit sa mata ng aking pamilya politikal, isa lamang akong hama na tagalabas. Pero gayang kasabihan, malalaman mo lang ang problema kapag nandun ka na. Ang bahay na iyon na tila perpekto sa labas ay isa palang nakakasukang kulungan na napiis sa aking kabataan at kalayaan. Sa mismong gabi nga aming kasal, hindi pa man nabubuksan ang nga regalo. Tinawa ako ni Aling Pilar sa sala. Nakaupo siya sa isang silang gawa sa matigas na kahoy. Inabutan niya, akong isang papel na puno nga alituntuning ng pamilya. Celeste, isang malaking biyaya na nakapasok ka sa aming pamilya bilang manugang. Sasabihin ko sa iyo ng maaga kung paano ka dapat kumilos. Sa bahay na ito kakaunti lang kami at maagang namatay ang ama ni Efren. Kaya mga gisa ko siyang pinalaki. Kaya hindi ko matiis na makitang nahihirapan ang anak ko. Simula ngayong buwan ako na ang hahawa sa mga sweldo ninyo. Natigilan ako at nautal. Pero nay, matatanda na po kami. Gusto po sana namin kami na ang humawa ng pera namin para sa magastusin at pag-iipon. Ano iPhone? Puto ni Aling Pilar sa akin na may matalas na boses. Kayo mga bata, kapa may pera kung saan-saan niyo lang ginagastos. Para din naman sa inyo ito. Kapa may kailangan kayong importante, bibigyan ko kayo o nag-aalala ka bang kukunin ko ito? Pumaya na si Efren. Ang asawa ay dapat sumunod sa kanyang mister. Tumingin ako sa aking asawa, umaasang ipagtatanggol niya ako, ngunit si Efren ay nakayuko lang nagbabalat ng mansanas. Hayaan mo na si mama, mahal. Mas magaling siyang humawa ng para kaysa sa iyo. Huwag ka nang makipagtalo kay mama. Ang kanyang nga salita ay parang isang balde ng malamig na tubig. Ngunit dahil bagong kasal ako at gusto kong mamuhay ng payapa, niluno ko ang aking luha at ibinigay ang aking salapi. At iyon ang simula ng aking pagiging isang dekalidad na katulong na walang sweldo. Tuwing umaga bago pumasok sa trabaho, kailangan kong gumising ng madaling araw para linisin ang malawak na bahay at pumunta sa palengke para ihanda ang almusal. Napakasalan ni Aling Pilar, ang sabaw ng bulalo ay kailangang mula sa buto-butong pinakuluan makdama at ang magulay ay kailangang hugasan bawat dahon. Katapos ay magmamadali akong sumakay sa sasakyan papunta sa tanggapan kung saan matatrabaho akong husto. Sa hapon, kapa inaaya ako ng kasamahan ko na magpahinga o magkape. Kailangan kong madaling umuwi para makapagluto ng hapunan. Si Efren pag-uwi galing trabaho ay upo lang sa upuan at manunod ng palabas. Naghihintay na may hain ang pagkain. Si Aling Pilar pag-uwi galing sa paglalakad ay magrereklamo sa anumang alikabo sa hagdanan o kung ang sabaw ay matabang o maalat. Ang pinakanakakahiya ay ang usapin ng salapi. Ang sweldo ko ay napakalaki at ang kay Efren ay sapat lang. At lahat iyon ay nasa kamay ni Aling Pilar. Tuwing umaga binibigyan niya ako ng eksaktong halaga para sa aking tanghalian at pamasahe at ang natitira ay para sa pamalengke para sa hapunan ng tatlong tao. Tipirin mo iyan at huwag mong sayangin sa kung ano-ano, paalala niya. Tinititigan ang nga pera na para bang natatakot siyang nakawan ko siya. Kailangan kong pigain ang aking utak, pumunta sa palengke ng madaling araw at tumawad para sa isda o gulay. May mga araw na para lang makabili ng manok para sa masarap na tinola ng asawa ko. Hindi na ako nanananghalian at pinupuno ko na lang ng tubig ang aking tiyan. Minsan, para sa padiriwang kumpanya, kailangan kong bagong damit, pagbukas kong aparador, puro luma na damit mula pa noong nag-aaral ako ang nakita ko. Naglakas loob akong humingi kay Aling Pilar ng kaunting halaga para sa bagong damit. Tiningnan niya ako na para bang hinihiling kong maknakaw siya.
Damit para kanino? Para mangakit. Kasal ka na. Kahit ano na lang isuot mo. Huwag kang maging maluho. Napakababa ng tingin ko sa sarili kaya tumakbo ako sa kwarto at umiyak na sumbong ako kay Efren. Siya na naglalaro ay kumunot ang nusa inis. Huwag ka nang magulo dahil lang sa isang damit. Tama si mama. Huwag kang masyadong materyosa. Para sa akin, maganda ka kahit nakapantulog ka lang. Noon ko napatanto na ang asawa ko ay hindi lang isang duwa, kundi isang malupit at manhit na tao. Sanay siya sa proteksyon ng kanyang ina at itinuturing na normal ang aking paksisilbi. Sa mata nila, isa lang akong makinang gumagawa ng salapi at isang tauhan na tagagawa ng gawaing bahay. Walang sariling kagustuhan o damdamin. Naisip kong makipaghiwalay nun. Ngunit dalawang malinaw na linya ang lumitaw sa pagsusuri ng pagbubuntis. Ang sanggo na dumating sa pinakadespradong sandali ang naging tali na gumapos sa akin sa impyernong iyon. Kinumbensi ko ang sarili ko. Sige, tiis lang para sa bata. Kapag lumabas na ang apo nila, mababago si Aling Pilar at magiging matapang si Efren. Ngunit nakamali ako, ang aking tahimik na sakripisyo sa halip na respetuhin ay walang awan niyurakan sa pagdating ng isang pangatlong tao. Siya ang pumasok at winasa ang peking pamilyang ito. Nang magdalawang taong gulang ang anak kong si Lucia, nakaroon ng maliit na pagbabago sa trabaho ni Efren. Naging pinuno siya ng kanyang pangkat. Hindi gaanong tumaas ang sweldo niya ngunit naging madalas ang mga hapunan niya kasama ang mga kausap sa negosyo. Nagsimula akong makapansin ng kakaibang pagbabago sa asawa ko. Naging mas maarte si Efren sa kanyang isura, nagpapabango siya tuwing aalis at higit sa lahat, hindi niya iniwan ang kanyang telepono. Pinalitan niya ang lihim na salita nito. Laging nakataop kong iwan at madalas lumabas sa balkonahe sa gitna ng gabi para bumulong. Ang aking kutob bilang babae ay nakbabala sa aking ngang masamang pangitain. Ngunit sa tuwing tatanungin ko siya, laging itinatanggi ni Efren, huwag ka ngang masyadong nag-iimbento. Pagod na ako sa trabaho tapos pag-uwi ko sa bahay. Tatanungin mo pa ako na parang pulis. Saan pa ako mapapahinga? Si Aling Pilar, kapag nakikita ang aming pag-uwi, ay laging kumakampi sa kanyang anak. Napapakamatay na nga sa trabaho iyan para buhayin kayo ng anak mo tapos pagsiselosan mo pa. Ang selosang babae ang pinakatanga. Muli, niluno ko ang aking galit at nanahimik. Hanggang isang araw habang naliligo si Efren, aksidente kong nakita ang isang mensahe na lumitaw sa kanyang telepono. Mahal, punta ka dito mamayang gabi. Miss na miss ka na rin ng bata natin. Ang napadala ay si Valerie. Pakiramdam ko ay gumuho ang mundo ko. Bata natin, ibig sabihin may isa pang anak si Efren. Nanginginig ang nga kamay, lihim kong binuksan ang telepono. Buti na langgat nakita ko siyang magbukas nito kagabi. Ang nakita ko ay hindi mabilang na matatamis na mensahe at litrato ni Efren kasama ang isang bata at magandang babae. Ngunit ang nakbabasa sa akin sa desperasyon ay hindi ang mabulungan ng pag-ibig kundi ang makatibayan ng papapadala ng pera. Mahal, padalhan mo ako ng 5,000 piso para sa gamot ko. Kailangan nating alagaan ang iting tagapakmana. Mahal, ang ganda nitong bag na ito. Bili mo ako ha. Hihingi ako ga pera kay mama tapos padadalhan kita. Nanlambot ang aking mabinti. Ang sweldong pinahirapan ko na ibinibigay ko sa aking biyanan ay hindi pala inipon. Gaya ng sabi niya, ibinibigay niya ito kay Efren at ginagamit naman ni Efren para buhayin ang kanyang ibang babay. Isang mas nakakakilabot na katotohanan ang nabunya habang tinitingnan ko ang lumang mensahe. Isang pag-usap sa pagitan ni Efren at ng kanyang ina. Nay, napasuri na si Valerie. Sabi ngang manggagamot, lalaki daw. Ang apo mong lalaki talaga ay salamat sa Diyos. Galing mo ana, alagaan mo siyang mabuti. Hindi mo alam kung gaano ako kasuya na puro babae lang ang naibigay sa akin ni Celeste. Sa ngayon,
Huwag mo munang sabihin kay Charles. Kapak nanganak na si Valerie, saka na natin tinan, kung kulang ka sa pera, sabihan mo lang ako, sa sweldo ni Celeste, kaya nating buhayin ang apo ko. Nabitiwan ko ang telepono sa kama, ang tunok ng pagbaksa nito ay parang tunok ng puso kong naduro, ang pamilyang ito ay isang pangkat ng manlolo ko. Ang babaeng tinawag kong nanay at pinaglutuan sa loob ang 5 taon ay kasabwat sa pangangaliwa ang kanyang anak. Sa halip na pigilan, ginagamit pa niya ang perang pinahirapan ko para buhayin ang sanggol sa sinapupunan ng ibang babay ng aking asawa. Lahat dahil sa makaluma at malupit na pag-iisip na gusto ng batang lalaki. Ang anak kong si Lucia, ang tunay niyang apo, ay hindi man lang niya nabilhan ng kahit isang kahon ng gatas. Hinahamak niya ito at tinatawag na batang walang silbi. Pero ang anak sa labas ng isang estranghero, handa niyang buhayin kahit pa sa pamamagitan ng panloloko sa sarili niyang manugang. What? Galit, sakit, lahat ng masamang damdamin ay kumukulo sa aking dibdib hanggang sa hindi na ako makahinga. Gusto kong tumakbo sa sala at sumigaw sa mga mukha ngang maginang iyon. Ngunit pinihilan ako ng aking isip. Kung gagawa ako ng gulo ngayon, ano ang mapapala ko? Itatanggi ito ni Efren, kakampihan siya ni Aling Pilar at palalayasin kaming magina sa kalye. Ang nga ari-arian ay nakapangalan sa kanila at ako ay walang-wala. Kalma, bulong ko sa sarili ko. Kailangan mong gumawa ng plano. Kailangan mong alisin ang bulok na pamilyang ito sa buhay mo at bawiin ang para sa iyo. Pinunasan ko ang aking magaluha. Ibinalik ko ang telepono sa dati nitong lugar at sinubukang pakalmahin ang aking pahinga. Lumabas si Efren sa banyo na sumisipol. Ako naman ay nagpapatuloy sa pagtutuping damit ng anak ko, may mukhang kasing kamadong isang lava bago ang bagyo. Tapos ka na maligo, dito ka ba mahahapunan? Tanong ko sa kanya na malambing na parabang walang nangyari. Hindi, may kakausapin akong kasama sa negosyo. Gabi na ako uuwi, kayo na lang ang kumain. Sabi ni Efren habang naksusukle at nakpapabango. Ngayon alam ko na kung para kanino ang pabangong iyon. Sige, magingat ka sagot ko. Habang pinakmamasdan ko ang likod ni Efren na nawawala sa pinto, ang aking mabait na ngiti ay naglaho, pinalitan ito ng isang matalas na tingin. Maksaya kayo hanggat kaya ninyo, iyan na ang huli ninyong masasayang araw. Ngunit ang hindi ko inaasahan, ang kanilang kasakiman ay hindi hihinto sa aking sweldo. Mayroon pa silang isang bagay na pinupuntirya, isang bagay na magtutula sa amin sa isang gabing puno ng dugo at luha. Ano kaya ang hinihingi pangamga halimaw na ito mula sa isang babaeng inubos na nila ang kabataan? Mula sa gabing iyon na natuklasan ko ang lihim sa telepono ng aking asawa, namuhay ako na parang isang multo sa bahay na iyon. Sa labas ako pa rin ang masunyuring manugang. Nagtatrabaho, nagluluto. Ngunit sa loob ang puso ko ay nanlami na at puno ang pagdududa. Alam kong ang pekeng kapayapaan na ito ay ang katahimikan bago ang isang malaking bagyo. At ang bagyong iyon ay dumating ng mas maaga sa inaasahan ko, hindi mula sa ibang babae kundi mula sa walang katapusang kasakimangang magina. Isang gabi ng Sabado, hindi pangkaraniwan, si Aling Pilar mismo ang pumasok sa kusina para lutuin ang paborito kong pagkain, ang kaldereta. Inabutan niya ako ng isang plato ng may kabaitan at ang ngiti niya ay napakatamis na kinilabutan ako. Si Efren na nakaupo sa tabi ko ay naging kakaibang maalaga rin. Tinatanong ako kung masyado bang mahirap ang trabaho ko. Pagkatapos ng hapunan, tinawag kami ni Aling Pila sa sala. Naktimpla siya ng salaba, tumikim at naksimula ng magsalita. Celeste, maganda ang takbong trabaho ni Efren ngayon at may magandang pagkakataon siyang mamuhunan kasama ang nga kaibigan niya para maktayo ng isang kainan. Pero kulang siya sa puhunan. Kaya iniisip ko kung pwede mo bang tulungan ang asawa mo.
Huminga akong malalim, itinatago ang isang ngiti. Paano ko po siya matutulungan? Kayo po ang humahawa ng lahat ng sweldo ko. Saan po ako kukuha ng pera? Nagalinlangan sandali si Aling Pilar at pagkatapos ay naging direkta. Ang magulang mo ay nagbigay sa iyo ng isang lote na nakaharap sa kalsada bilang pamana bago tayo ikasal, hindi ba? Narinig kong tumaas na raw ang halaga nito. Umuwi ka sa inyo at kumbinsihin mo ang magulang mong ibenta ito. Sa parang iyon, mapupunduhan natin ang negosyo ni Efren. Kung magiging matagumpay ang asawa mo, para din naman sa iyo iyon, hindi ba? Si Efren sa tabi niya ay sumangayon na may naniningning na mga mata. O mahal, isang malaking oportunidad ito. Ibenta mo na. Pangako, babayaran kita sa loob ng 2 taon. Kapag kumita ako, bibili kita nga lupa na double ang laki. Tainingnan ko ang magina ng may sukdulang pakamuhi. Ang lupang iyon ang huli kong kanlungan, ang ari-arian na binili ng aking mga magulang mula sa kanilang ipon sa buong buhay para sa kanilang paktanda. At naglakas loob silang hilingin na ibenta ko ito. Sa katotohanan, dahil sa pagsiyasat ko sa telepono ni Efren at sa palihim na pakikini sa matawa ni Aling Pilar, alam ko na kung anong puhunan sa negosyo ang kanilang tinutukoy. Walang itatayong kainan. Ang totoo, si Efren ay bawon sa utang dahil sa pagsusugal sa sabong at iba pang palaro. Ang utang ay umabot na sa milyon e pinabantaan na siya nga pinakakautangan na babaliin ang kanyang nga buto kung hindi siya mababayad. Bukod dito, ang babaeng si Valerie ay nagbabanta na ipalaglak ang kanilang mahalagang anak kung hindi niya ito bibilhan ng isang mamahaling tirahan para doon magbuntis ng payapa. Sina Efren at Aling Pilar ay nasa gitna ng alanganin. Hindi nila maibenta ang bahay na tinitirhan nila para hindi mapahiya sa mga kapitbahay. Kaya ang target nila ay ang nag-iisa kong ari-arian. Balak nilang ubusin ang lahat sa akin para lang sustentuhan ang babaeng iyon at bayaran ang mga utang sa sugal. Nasa pangalan po nga magulang ko ang lupang iyon. Wala po akong karapatang ibenta ito. Malami kong sagot, inila pa ang tasa ng salabat ng may diin. Tumigas ang mukha ni Aling Pilar at nawala ang kanyang ngiti. Di umuwi ka at suyuin mo ang magulang mo. Nag-iisa ka nilang anak, kanino pa ba nila ibibigay iyan kundi sa iyo? Masakit ba para sa iyo na ibigay sa asawa mo na nakasalalay ang kinabukasan niya dito? Kinabukasan o tambak na utang? Tanong ko na parang walang alam, tinititigan si Efren. Nagulat si Efren at natapon ang tubig sa kanyang baso. Anong pinagsasabi mo? Seryosong negosyante ako? Anong utang? Sige, sabi ko, nakukunwaring napabuntong hininga at tumayo. Pag-isipan ko mahalagang desisyon ito, hindi ko pa masabi ngayon. Pumunta ako sa aking kwarto, iniwan ang maginang nakaupo na may pakadismaya. Noong gabing iyon, narinig ko ang isang pag-aawi mula sa kwarto ni Aling Pilar. Tingnan mo kung gaano siya katigas ang ulo. Kung hindi niya ibabenta ang lupa, patay ako. Sabi ngang mapinakakautangan ko, kailangan kong magbayad sa susunod na linggo. At si Valerie naman ay nagbabantang aalis. Huminahon ka. Ako na ang bahala sa kanya. Kung hindi madaan sa santong dasalan, daanin natin sa santong paspasan. Nakatira siya sa bahay natin, ahawa natin ang anak niya. Saan siya pupunta? Kung pipilitin natin, bibigay din iyan. Nang marinig ko ang mamalulupi na salitang iyon, alam kong hindi na ako maaring maghintay. Hindi nila ako tinitingnan bilang pamilya kundi bilang isang biktima. Kinabukasan, lihim akong lumiban sa trabaho. Kinuha ko lahat ng mahalagang dokumento ko at ang titulo ng lupa at inilagay sa isang ligtas na lalagyan sa bangko. Ngunit hindi ko inakala na ang kanilang kalupitan ay hihigit pa sa paghingi ng pera. Ang kanilang kasakiman ay nagdulot ng isang gabingang bagyo na hindi ko malilimutan. Isang Biyernes ang hapon nakatanggap ako ng mensahe mula sa isang hindi kilalang numero.
Isang litrato ni Efren na nakagbay sa isang babae papasok sa isang mamahalang tuluyan sa sentro na bayan at isang mapanuksong mensa. Ate, inaalagaan kaming mabuti ng asawa mo, ako at ang bata namin. Ikaw, diyan ka na lang sa bahay magluto ha? Ang napadala ay walang iba kundi si Valerie. Sinasadya niya akong galitin. Gusto niyang mawala ako sa sarili at umalis ng kusa para malinis ang daan para sa kanya na makapasok sa bahay ni Aling Pilar. Kumulo ang dugo ko, hindi ko na matis. Iniwan ko ang anak ko sa aking ina at sumakay ng inupahang sasakyan papunta sa lugar sa litrato. Hindi ako pupunta para makipagawi, pupunta ako para tapusin ang palabas na ito sa isang paghaharap sa pagitan naming tatlo. Sa harap ng pintuan na ikalawang palapa, bumilis ang tibok ng puso ko. Huminga ako ng malalim at kumato. Sino iyan? Narinig ko ang boses ni Efren na may bahit ng alak. Bumukas ang pinto. Si Efren na nakatuwalya lang sa baywang ay namumula ang mukha. Sa loob, si Valerie na nakasuot ng manipis na pantulok ay nakahiga sa kama. Hinihimas ang bahagyang umbo na tiyan na may mapatagumpay na ekspresyon. Nang makita ako, namutla si Efren at natigilan. Celeste, anong ginagawa mo dito? Hindi ako sumagot. Pumasok ako sa kwarto at tinitigan si Valerie. Hindi siya mukhang takot, bakos ay ngumiti pa at dahan-dahang umupo. Napakaganda ng dating mo, Celeste. Kapupangako lang sa akin ni Efren na bibilhan niya kami ng bahay. Ako at ang bata namin. Efren, sabi ko, humarap sa asawa ko. Nangingini ang boses sa galit. Saan ka kukuha ng pera para ibili ng bahay ang babaeng iyan? Sa parang pinabentahan ng lupa nga magulang ko o sa parang ninanakaw mo sa sweldo ko sa loop ng maraming taon. Tumingin si Efren ng salitan kay Valerie at sa akin. Hindi alam ang gagawin. Ngumuso si Valerie. Huwag kang masyadong madamot. Ako ang nadadala ng mahalagang tagapamana ng pamilyang ito. Ano namang masama kung gumastos ng kaunti ang asawa mo para sa amin? Imbas na ikaw na hindi makapabigay ng anak na lalaki, dapat ka pa ngang makpasalamat sa akin. Makpasalamat, mapay akong tumawa. Makpasalamat sa iyo, isang babaeng nangaagaw ng asawa at nangunguwalta. Sa tingin mo mahal ka niya. Ginagamit ka lang niya at ang bata sa tiyan mo para makakuha ng pera sa nanay niya. At ikaw, pera lang din naman ang habol mo sa kanya. Bagay kayo, nakakadiri kayo. Tumahimik ka, biglang sigaw ni Efren, papalapit sa akin, huwag mong insultuhin si Valerie. Dala-dala niya ang anak ko. Anak mo, sigurado ka bang anak mo iyan? Ibinato ko ang duda na matagal ko ng kinikim-kim. Ang pangungusap na iyon ang naksilbing miksa ng bomba. Simulang sumigaw at makdrama si Valerie. Sinisiraan niya ako, gusto niyang patayin ang anak natin. Saktan mo siya. Si Efren, nabula sa ala ay sa kagustuhang protektahan ang kanyang babae, ay itinaas ang kanyang kamay ng walang pag-aalinlangan, isang malutong na tuno at isang mainit na pakiramdam sa aking pisngi. Natumba ako at tumama ang ulo ko sa kanto ng isang mesa. Naksimulang dumuho. Tiningnan ko ang lalaking minsan kong tinawa na asawa. Nakatayo siya na nakakuyom ang nga kamao at namumula ang nga mata, walang bakas ng pagsisisi. Umalis ka dito, mawala ka sa paningin ko. Sigaw ni Efren. Tumayo akong paykayka at pinunasan ang dugo sa aking no. Tiningnan ko si Valerie nang ngumingiti ng may tagumpay at si Efren na kasing bangis ng isang hayop, wala ng halaga. Natuyo na ang aking maluha. Sige, alis na ako. Iiwan ko na sa iyo ang basurang ito. Sana maging masaya kayo sa inyong putikan. Tumakbo ako palabas ng tuluyan at sumakay ng sasakyan pauwi. Kailangan kong kausapin si Aling Pilar. Mayroon pa akong kaunting pag-asa na kahit sakim siya, isa pa rin siyang ina at lola. Inisip kong kung malalaman niyang sinaktan ng kanyang anak ang asawa nito para sa ibang babae, may matitira pa siyang konsensya.
ngunit lubos akong nakamali. Nang makarating ako sa bahay, nagsimulang umulan ng malakas. Pumasok ako sa sala, basang-basa at may dugo sa noo. Si Aling Pilar ay nanonood ng telebisyon at nagulat nang makita ako. Ano nangyari sa iyo? Nababali ka na ba? Ano isura iyan? Ipapahiya mo ang pamilya? Nanay, sabi ko, nangingini ang boses. Niloloko ako ni Efren. Sinaktan niya ako. Binubuhay niya ang babaeng iyon gamit ang pera natin. Inaasahan kong magugula siya at magtatanong kung anong nangyari pero hindi. Uminom si Aling Pilar ng salabat nang hindi inaalis ang tingin sa telebisyon at malamig na sinabi, alam ko. Natigilan ako. Alam niya, wala siyang ginawa. Kinunsinti niya ang kanyang anak na maging taksil. Humarap sa akin si Aling Pilar na may tingin ng pagama na hindi ko malilimutan. Ano namang masama kung maglibang isang lalaki sa labas? Ang mahalaga, bibigyan kami ni Valerie ng apo na lalaki. Matalino siya at mabait. Ikaw, anong nagawa mo para sa bahay na ito sa loob ng maraming taon? Nagbigay ka lang ng isang anak na babae. Madamot ka sa pera at ayaw mong ibenta ang isang pirasong lupa para tulungan ang asawa mo. Isa kang manugang na walang silbi. Nanay, huwag mo akong tawaging nanay. Kinikilabutan ako. Tumayo siya at itinuro ang pinto. Tumawa sa akin si Efren. Sabi niya, nagasal ka raw na parang walang pinag-aralan at ininsulto mo ang nobya niya. Sa bahay na ito, hindi namin kailangan ng manugang na tulad mo. Kung may hiya ka pa, mawala ka na. Sa paningin ko, ngayon din, para madala ko na si Valerie dito. Hindi ko hahayaang lumaki sa kalye ang mahal kong apo. Pinapalayas niyo po ako sa gitna ng gabi. Tanong ko, nanginginig. Umalis ka na kung ayaw mong gumawa pa ng eksena dito. Pagkasabi niyon, tumakbo siya sa kwarto ko, pilit na isiniksi ang ilan sa aking nga damit sa isang lumang maleta at itinapon ito sa labas. Lumayas ka at huwag kang matangkang magdalangang kahit ano mula sa bahay na ito. Sabi mo na sa magulang mo si Lucia, doon na siya. Hindi kami magpapalaki ng batang walang silbi dito. Nakatayo ako sa gitna ng bakuran sa ilalim ng malamig na ulan. Ang dugo sa aking noo ay humahalo sa tubig. Ang aking maleta ay nakahandusay sa isang putikan. Ang mabigat na pinto ay sumara ng malakas sa aking harapan. Pinuputol ang lahat ng pagmamahal at pag-asa. Tumingala ako sa malaking bahay, ang lugar kung saan inilaan ko ang 5 taon ng aking kabataan. Nililinis ang bawat sulok, nagluluto ng bawat pagkain. Ngayon, naging isa itong malamig na kuta na tumatanggi sa akin noong gabing iyon ng bayo. Hila-hila ang mabigat na maleta, lumabas ako ng paykay mula sa pamilya na kali. Hindi ako lumingon. Alam kong nakatakas na ako mula sa impyerno. Sugatan at hiyang-hiya, ngunit nakalitas at isinumpa ko sa langit na ang mataong napalaya sa aming magina sa gabing iyon ay magbabayad. Sumakay akong sasakyan, bumalik sa bahay nga aking nga magulang. Niyakap ang aking anak at umiyak ng walang tigil. Ang aking magulang nang makita ang kanilang payat na anak at ang naguguluhang apo ay labis na nalungkot. Ang aking ama, isang tahimik na tao sa buong buhay niya, ay hinampas ang mesa at sumigaw. Makipaghiwalay ka na ngayon din. Wala bang isang plato ng kaning para sa iyo ay sa anak mo sa bahay na iyon? Huwag kang mag-alala sa mga taong walang utang na loob na iyan. Salamat sa suporta ng aking mamagulang, kinabukasan ay naksampa ako ng formal na kahilingan para sa paghihiwalay. Akala ko ay mabilis na matatapos ang lahat at makakanya-kanya na kami na landas. Ngunit minaliit ko ang kalupitan ni Aling Pilar at mi, kanyang anak. Para sa kanila, ang paghihiwalay ay hindi ang pagtatapos ng isang relasyon kundi ang huling pagkakataon para ubusin ang lahat sa akin bago ako tuluyang paalisin sa kanilang buhay. Ang unang pagdini sa hukuman ay naganap sa isang nakakasukang tensyon.
Dumating si Aling Pilar at si Efren kasama ang isang tagapagtanggol at ilang hindi kilalang tao na nalaman kong nga bayarang saksi pala. Nang magsimulang pagdinig, tumayo ang tagapagtanggol ni Efren at naglabas ng isang paratang na nagpatigil sa pagtibok ng aking puso. Ano ang kasinungalingang inimbento nila upang sirain ang aking pagkatao at bawiin ang nag-iisa kong anak? Kagalang-galang na hukom, ang lalaking kinakatawan ko po ay humihingi ng buong karapatan sa pagpapalaki sa kanilang anak na si Lucia. Ang babaeng ito, si Celeste, ay walang moral na karapatan upang maging isang ina. Siya ay nataksil sa kanyang asawa, pinabayaan ang kanyang tahanan at kasalukuyang walang maayos na pinakakakitaan at nakikitira lamang sa kanyang mga magulang. Ang nga salitang iyon na binitiwan ng abogado ni Efren ay umalingaw sa buong apat na sulok ng silit hukuman. Pakiramdam ko ay tila may malamig na kamay na sumakal sa aking lalamunan. Tumayo ako mula sa aking kinaupuan, nanginginig ang buong kalamnan hindi sa takot kundi sa matinding put. Sinungaling, siya ang nangaliwa, mayroon siyang ibang babae at nadadalang tao pa nga ito. Sigaw ko na hindi na alintana ang formalidad ng lugar. Agad na sumingit si Aling Pilar na nakaupo sa likuran ng kanyang anak. Dinuro niya ako, huwa kang sumigaw, huwa kang masalitang kalokohan, desenteng tao ang anak ko. Sino ang nakakaalam kung kaninong lalaki ka nakikipagkita habang sinasabi mong nagtatrabaho ka araw at gabi? Heto ang nga patunay. Ibinato niya sa mesa ang isang makapal na sobre. Naglalaman ito nga malabong litrato kung saan nakikita akong kumakain at umiinom ngang kapakasama ang isang kasamahan sa trabaho. Ang malitrato ay kinuha ng palihim may anggulo para makmukhang napakalapit namin sa isa-isa. Kumuha pa sila ng isang esanghero na tumesigo at napanggap na matagal na kaming may lihim na relasyon. Kumulo ang dugo ko. Hindi lang nila gustong kunin ang anak ko, gusto rin nilang sirain ng tuluyan ang aking pagkatao. Gusto nilang palitawin na ako ang masamo upang patapan ang kanilang kalupitan at makuha ang aking maari-arian. Tungkol naman sa aming nanay po, sinabi ni Efren na lahat ng pera ng pamilya ay galing sa kanyang pinahirapan at ang sweldo ko ay ginastos ko lang para sa aking sarili. Hiniling din niya ang kalahati ng aking lupain, sinasabing tumaas ang halaga nito dahil sa kanyang pagsisikap bilang asawa. Itinanggi niya ng walang kahihiyan na si Aling Pilar ang humawa ng lahat ng sweldo ko sa loob ng 5 taon. Tainingan ko si Efren at si Aling Pilar. May pagkasuklam na umaya sa aking lalamunan, paano nagiging ganito kasama ang isang tao? Hindi pa sila nakontento sa paglamon sa aking kabataan, ngayon ay gusto pa nilang inumin hanggang sa huling pata ang aking dugo. Ngunit may isang bagay silang nakalimutan, kaya kong magtiis para sa aking pamilya, ngunit kapag ginipid, alam ko kung paano lumaban. Huminga ako ng malalim at sinanyasan ang aking tagapagtanggol. Kalmado niyang binuksan ang kanyang lalagyan ng magkapepeles at inilabas ang mahalagang ebidensya na lihim kong tinipon. Una, tungkol sa paratang na ako ay nataksil. Ipinakita namin ang makuha mula sa aparatong panseguridad ng aming tanggapan na napapatunay na ang pakikitang iyon ay para sa trabaho at laging may kasamang ibang makatrabaho. Ipinakita rin namin ang naitalang boses noong gabi ng aming pag-aaway kung saan inamin ni Efren na may anak siya kay Valerie at narinig ang malupit na boses ni Aling Pilar na pinapalayas ako sa gitna ng ulan. Ang kanilang huwat na saksi. Matapos ang sunod-sunod na pagtatanong mula sa aking tagapagtanggol ay nautal, kinabahan at sa huli ay umamin na binayaran lamang siya ng 50,000 piso para magsinungaling. Pangalawa, tungkol sa aming ari-arian, ipinakita namin ang opisyal na talaan mula sa bangko sa loob ng 5 taon. Kahit na buong salapi ang hinihingi sa akin ni Aling Pilar, ang aking pinapasukan ay nahuhulog ng sweldo sa aking sariling pangalan.
Pinatunayan kong ang mga regular na pakuha kong pera ay kasabay nga mga peksa kung kailan sinahuhulog sa kanyang sariling tagwan ng yaman na nakuhaan ko rin na litrato ng palihim nung nakatira pa ako sa kanila. At ang pinakamahalaga sa titulo nga lupa, malinaw na nakasaad na ito ay isang pamanang bukod tangi para sa akin at napatunayan sa harap ng batas bago paman kami makasal. Legal na ito ay aking sariling pag-aari at walang karapatan si Efren kahit sa isang dangkal ng lupang iyon. Ang hukom, matapos suriin ng mabuti ang nga ebidensya, ay ibinasura ang lahat ng katawa-tawang hiling ni Efren. Ipinakalo sa akin ang buong karapatan kay Lucia at sinentensyahan si Efren na magbayad ng buwan ng suporta. Ang lupa ay kinilala bilang aking sariling pag-ari. Bagamat hindi ko na nabawi ang lahat ng salaping ibinigay ko kay Aling Pilar dahil sa kakulangan ng iba pang katibayan, nailigtas ko naman ang aking anak at ang aking dangal, iyon ang pinakamalaking tagumpay. Paglabas ng silid hukuman, si Aling Pilar na namumutla sa galit dahil hindi nakuha ang lupa ay nilapitan ako at ininsulto. Sige, isipin mo na lang na nagbigay ako ng limos sa iyo. Sa tingin mo ba magiging maganda ang buhay mo pagkatapos mong iwan ang asawa mo? Tingnan natin kung paano ka mabubuhay na miserable habang kay ka ang batang iyan. Tiningnan din ako ni Efren ng may put. Akala mo kung sino kang matalino, pero huwag mong isiping nanalo ka. Wala ako, isa ka lang hiwalay na babae na may pabigat. Sinong lalaki ang papato sa iyo? Tiningnan ko sila ng diretso sa mga mata at ngumiti ng may pagmamalaki. Salamat sa inyong pag-aalala. Mas mabuti pang alalahanin ninyo ang mahal ninyong babae at ang napakagaling ninyong anak. Para sa akin, ang pag-alis sa bahay na iyon ay isang malaking biyaya. Niyakap ko ang aking anak at sumakay sa sasakyan. Iniwan ko ang kanilang mga mukhang nababalutan ng kasakiman. Ang pinto ng impyerno ay naksara na at isang bagong mundo ang nakbukas para sa akin. Ang maunang araw pagkatapos ng paghihiwalay ay napakahirap. Umupa ako ng isang maliit na tirahan para sa aming magina. Ginampanan ko ang papangang ama at ina, pati na rin ang paghahanap buhay. Sa gabi, kapayakap ko ang aking anak, madalas kong binabasa ng luha ang aking unan. Ang kalupitan at pagtataksil na naranasan ko ay patuloy na gumugulo sa akin kahit sa panaginip. Ngunit tuwing umaga, kapak nakikita ko ang inosenteng ngiting ang aking si Lucia, ipinapangako ko sa aking sarili na hindi ako pwedeng bumaksak. Ang pinakamatamis na paghiganti ay ang mamuhay ng mas masaya at mas matagumpay kaysa sa kanila. Ibinuhos ko ang lahat sa aking trabaho. Dahil wala na ang problema sa bahay ni Aling Pilar, naging mabilis ang pagangat ko. Nakuha ko ang pakilala ng mga namumuno sa aming kumpanya at itinaas ang aking katungkulan na nagdobol sa aking kinikita. Naksimula akong ayusin ang aking sarili. Pinutol ko ang aking mahaba at kusot na buhok, naksuot ng maayos na damit at natutong magayos ng muha. Sa salamin, isang ganap na ibang seles ang nakita ko bata, matapang at puno ng buhay. Habang ang buhay ko ay lalong nagnining, sa kabilang panig naman ng lungsod, ang buhay nina Efren at Aling Pilar ay nagsimulang gumuho. Ayon sa mga dating kapitbahay, dinala ni Efren si Valerie sa kanilang malaking bahay na may pagmamalaki. Si Aling Pilar, na tuwang-tuwa, ay itinuring ang kanyang bagong manugang na parang isang reyna dahil sa dala-dala nitong sanggol na lalaki. Ngunit hindi naktagal ang magagandang araw. Ibinuhos ni Efren ang lahat ng kanyang hiram na puhunan sa isang kainan. Dahil walang alam si Valerie sa paninegosyo at winawalas lamang ang salapi sa mga walang kwentang palamuti at mamahaling gamit, nalugi ang kainan sa loob lamang ng 2 buwan. Dumami ang utang ni Efren. Ang pinakakautangan niya sa sugal ay nagsimulang makpadala ng ngebanta. Bumaksak din ang kanyang trabaho dahil sa papapabaya. Nawalan ng sapat na kita ang pamilya at ang kapaligiran sa bahay ni Aling Pilar ay naging tila isang larangan ng digmaan. Kapag naubos ang salapi, nawala ang pag-ibig.
Ang babaeng si Valerie na itinuring ni Aling Pilar na parang ginto ay nasimulang ipakita ang tunay na kulay. Tuwing umaga, gumigising siya kapag mataas na ang sikat ng araw. Hindi siya naglilinis, hindi nagluluto at nagutos pa kay Aling Pilar na bilhan. Siya na mamahaling alimango para sa kanyang almusal. Ang mismong biyenan ko na pumipilit sa akin na gumising ang madaling araw, ngayon ay naging sunod-sunuran sa sarili niyang manugang. Araw-araw ay may dumarating ng mamahaling padala para kay Valerie. Kung hindi siya bigyan ni Efren ng salapi, umiyak siya, nagwawala at nakbabantang ipalagla ang bata. Para mapatahan ang babay, umutang si Efren sa mga nakpapautang ng may mataas na tubo. Ang kasukdulan ay nangyari isang gabi. Dumating ang mga maniningil sa harap ng bahay nila. Wala si Efren kaya si Aling Pilar ang humarap at nagmakaawa ng may matinding kahihiyan. Pag-uwi niya sa loop, nakita niya si Valerie na masayang pinakmamalaki sa kanyang telepono ang mabagong biling pampaganda, hindi na nakati si Aling Pilar. Sinugod niya si Valerie at kinuha ang telepono nito at ibinato sa sahig. Ano kang klaseng babae? Lubo sa utang ang asawa mo? Tapos ikaw, bili ka ng bili? Hindi ka ba masaya hanggat hindi mo sinisira ang pamilyang ito? Sigaw ni Aling Pilar. Nawala sa sarili si Valerie. Tumayo siya at itinula ng malakas ang matanda. Tumama ang likod ni Aling Pilar sa kanto ng mesa. Bali na matanda, naglakas loob kang sirain ang gamit ko. Anong pakialam mo kung baksa ang bahay na ito dahil iyan sa anak mong walang kwenta at tanga, hindi dahil sa akin. Kung gusto ko, alis ako ngayon din at dadalhin ko ang apo mo. Tingnan natin kung hindi maubos ang lahi ninyo. Dumating si Efren na amoy alak at nakita ang kanyang ina sa sahig. Sinubukan niyang awatin ang dalawa ngunit sinigawan lamang siya ni Valerie at nakulong ito sa kwarto. Napapos si Aling Pilar sa sahi at umiyak ng malakas habang si Efren ay inuunto ang kanyang sariling ulo sa pada dahil sa kawalan ng pag-asa. Isang linggo matapos ang pag-aaway na iyon, binigyan si Efren ng 3 araw ng kanyang nga pinakakautangan upang makbayad ng mahigit 1,000,000 piso kung hindi ay kukunin nila ang lahat ng laman ng kanilang bahay. Sa matinding kaba, naisip ni Efren ang isang munting kahon sa kanyang kwarto kung saan itinago niya ang salaping ninakaw niya mula sa aking sweldo noon. Iyon na lamang ang natitira niyang pag-asa. Umuwi siya ng gabing iyon habang bumubuhos ang malakas na ulan. Pumasok siya sa kwarto upang kunin sana ang salapi, ngunit pagbukas niya ng pinto, nakita niyang bukas ang aparador. Nawawala ang lahat ng damit at mamahaling bag ni Valerie. At ang pinakamasalap, ang maliit na kahon ay bukas at walang laman, wala ni isang sentimo. Sa ibabaw nga salamin, may isang sulat na isinulat gamit ang pulang kolorete sa labi. Efren, pasensya na, hindi ko na kayang mabuhay sa ganitong kahirapan. Ituring mo na lang ang perang ito bilang kabayaran sa oras ko. Huwag mo na akong hanapin, umalis na ako, paalam. Nanlami ang buong katawan ni Efren. Tumakas si Valerie at tinangay ang huling salaping magliligtas sana sa kanila. Sa matinding galit at kawalan ang katinuan, kinuha niya ang susi ang kanyang motosiklo at sumugot palabas ang bahay sa kabila ang malakas na bayo. Saan ka pupunta? Sigaw ni Aling Pilar ngunit hindi na siya nilingo ng kanyang anak. Nakmaneho si Efren ng walang ingat sa madulas na kalsada. Nilampasan niya ang pulang ilaw ng trapiko, nabubula ng ala at put. Sa isang malaking sangandaan, hindi niya napansin ang paparating na dambuhalang truck. Isang nakakabinging busina, tunog ng preno at isang malakas na paksabo. Tumasik ang motosiklo ni Efren at ang kanyang katawan ay lumipat sa ere bago bumaksak sa malamig at matigas na semento. Iyon ang dahilan kung bakit nasa pagamutan siya ngayon, nagagaw buhay at hinihingan ako ni Aling Pilar ng tulong.
Bumalik ang aking diwa sa kasalukuyan. Nakatitik ako sa itim na salamin ng aking telepono. Sinabi ko kay Aling Pila na wala akong pakialam at pinatay ko ang tawa. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, mayroon akong matinding pananais na makita ang katapusan ng trahedyang sila mismo ang gumawa. Hindi ako pupunta para maging tagapagligtas. Pupunta ako para ipakita sa kanila ang posisyon ng Celeste na minsan nilang tinapakan. Tumayo ako, pumili ng isang eleganteng itim na damit at mataas na takong. Naglagay ako ng pulang kolorete sa labi. Isang matagumpay at mayabang na babae ang nakita ko sa salamin. Nagmaneho ako patungo sa pagamutan. Ang amoy ngang gamot ay sumalubong sa akin pagpasok ko sa pasilyo ngang malubang pasyente. Sa dulo, nakita ko si Aling Pila. Nakapos siya sa sahig, nakalubo ang ulo sa kanyang matuhod, mukhang napakaliit at kaawa-awa na parang isang taong grasa. Tumigil ako sa harap niya, naramdaman niya ang aking presensya at dahan-dahang itinaas ang kanyang ulo nang makilala niya ako, nagliwanag ang kanyang namamaga at walang buhay na mga mata. Celeste, dumating ka. Alam kong hindi mo kami matitiis. Dala mo ba ang pera? Iligtas mo ang asawa mo, bilisan mo. Umatras ako, inahisang hagbang, iniwasan ang kanyang maduming kamay. Huminaon po kayo, sabi ko sa isang malamig na boses. Hindi po ako naparito para magbayad inahi kahit ano. Wala akong dalang kahit isang sentimo. Nawala ang pilit ng ngiti ni Aling Pila. Kung hindi ka mababayad, bakit ka pa pumunta dito para paktawanan ako? Opo, sagot ko, tinititigan siya ng diretso sa mata. Naparito po ako para makita mismo ang bungangang inyong kasamaan. Nasimula siyang umiyak ay gumapang sa aking paanan, inuunto ang kanyang ulo sa sahi. Na mamakaawa siyang iligtas ko ang kanyang anak alang-alang sa pinasamahan namin at alang-alang sa sanggol na dinadala ni Valerie ang kaisa-isa nilang tagapamana. Nang marinig ko ang pangalan ni Valerie at Ensango, isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking malabi. Gusto niyo po talagang malaman ang totoo tungkol sa apo ninyong lalaki. Binuksan ko ang aking telepono at hinanap ang mensaheng ipinadala sa akin ng isang pribadong maniniktik noong isang araw. Handa na po ba kayo makita ang huling katotohanan na duduro sa inyong pangarap? Inilapit ko ang maliwanag na salamin ng aking telepono sa muka ni Aling Pilar. Sa loob nito ay may ilang malinaw na litrato at mga palitan ng mensahe na matagal kong iningatan para sa sandaling ito. Tingnan po ninyong mabuti. Ang babaeng ito ay ang mahal ninyong manugang, si Valerie, at ang lalaking ito ay isang mayamang negosyante mula sa Cebu na mayroon ng asawa at sariling pamilya. Ang unang litrato ay napapakita kay Valerie as sa lalaking iyon na makayakap sa isang pasyalan. Malinaw ang pesa sa ibabangang litrato, 6 na buwan na ang nakalipas. Marunong po ba kayong magbilang, Aling Pilar? 6 na buwan na ang nakalipas. Kasama niya ang lalaking ito. Noong nga panahong iyon, ang anak ninyong si Efren ay nasa bahay pa kasama ko. Napapanggap na isang mabuti at tapat na asawa. Inilipat ko sa susunod na litrato, isang larawan ng bata sa sinapupunan na kinuha mula sa isang pribadong klinika. Tingnan po ninyo ang inaasahang petsa ng panganganak. Ang sanggol na ito ay mahigit 5 buwan na sa kanyang tiyan. Pero ang anak ninyo ay 3 buwan pa lang niyang kasama sa bahay ninyo. Naiintindihan po ba ninyo ang ibig sabihin niyan? Si Aling Pilar na nakatiti sa salamin ng telepono ay nangingini ng buong katawan at nautal. Hindi Mari. Sabi niya sa akin, 3 buwan pa lang siya. Maliit pa ang tiyan niya at madalas siyang nakasuot na malalaking damit. Niloko po kayo, ngumisi ako na may halongput. Magaling po ang babaeng iyan. Alam niya kung paano manamit, kung paano itago ang katotohanan sa taong madaling mauto na tulad ninyo. At ito ang pinakamasakit na katotohanan na kailangan ninyong basahin.
Binuksan ko ang pausap sa pagitan ni Valerie at ang kanyang matalik na kaibigan. Ang nga salita ay lumitaw na parang ang pinakawalang hiyang paamin na mari mo mabasa. Buntis ako sa matandang iyon, sabi ni Valerie sa kanyang mensahe. Takot sa asawa niya kaya hindi ako pananagutan. Binigyan niya ako ng 50,000 piso pa ipalagla ang bata, pero nangihinayang ako. Sabi ng manggagamot, kapag pinalagla ko ito, baka hindi na ako makaanak habang buhay. May nililigawan ako madaling mauto, Efren ang pangalan. Nag-isang anak, may malaking bahay, at ang nanay niya ay desperado ng magkapo na lalaki. Dua ang lalaking iyon, madaling bulahin. Counting salita at luha lang maniniwala na sa akin, papaniwalain ko siya ang amo ng dinadala ko. Magkakaroon ako ng tirahan, salapi at ang nanay niya dahil matanda na ay tiyak na matutuwa. Baka palayasin niya ang kanyang tunay na asawa at ako ang ipasok bilang reyna sa bahay. Nang matapos kong basahin ang huling mensahe, si Aling Pilar ay parang tinamaan ng matalim na kidlat. Napaupo siya sa malamig na sahig ng pagamutan. Hinawakan niya ang kanyang ulo gamit ang dalawang nanginginig na kamay at ibinuka ang kanyang bibig, ngunit walang ni isang salitang lumabas. Ang buong mundo niya, ang kanyang pilit na yabang, ang pag-asa sa pagpapatuloy ng kanilang lahi, lahat ng ginamit niya para bigyang katwiran ang kanyang kalupitan sa akin ay naduro na parang isang bulan na tinangay ng hangin. Ang kanyang anak na si Efren ay naging biktima ng pinakamasakit na panloloko sa kanyang buhay. Nagtaksil siya sa akin, tinalikuran ang kanyang sariling asawa, pamilya at dangal para sundan ang isang masamang babae at sa huli, lumalabas na ina ko lamang niya ang mabigat na responsibilidad na mapalaki ng anak ng ibang lalaki. Ginastos niya ang parang pinahirapan ko, ang parang ninakaw niya mula sa aking nga pawis para sustentuhan ang isang babaeng nadadala ng dugo ng iba. At ang pinakapain na parusa ay naaksidente siya habang hinahabol ang malolokong iyon para bawiin ang kaunting salapi at ngayon ay nakahanusay at naghihintay ng kamatayan sa loob ng silid na iyon na may wasak na katawan. Lahat na ito ay naugat dahil sa isang madilim na kasinungalingan. Diyos ko, anak ko, bakit ang tanga-tanga mo? Ako ang sumira sa iyo. Sigaw ni Aling Pilar na may nakaaduro pusong panahoy. Inuuntok niya ang kanyang ulo sa sahig ng paggamutan habang walang pati ang pagbaksak ng kanyang luha. Ang kanyang pag-iya ay hindi napaka o ginagawa lamang para kaawaan. Ito ang sukdulang sakit ng isang inang napatantong itinulak niya ang kanyang sariling anak sa bangin ng kamatayan. Tinulungan niya ang isang ahas na sirain ang tahanan ng kanyang anak. Pinalayas ang isang mabuting manugang na walang ginawa kundi maksilbi at nakdala ang matinding kalamidad at pagkawasak sa kanilang sariling buhay. Naintindihan na po ba ninyo ngayon? Itinago ko ang aking telepono sa loob ng aking bag at tiningnan siya ng may awa na nahahaluan ng matinding pagkasuklam. Ito po ang katotohanan kailangan ninyong harapin mula ngayon hanggang sa huling hininga ninyo. Walang apo na lalaki, walang mabait na manugang na maalaga sa inyo. Ang mayroon lang ay ang katangahan at kasakiman ninyong maina. Celeste, iligtas mo siya. Kahit naging tanga siya, anak ko pa rin siya. Maawa ka, muling gumapang si Aling Pilar sa aking paanan. Ngunit wala ng lakas ang kanyang pakapit. Ang kanyang boses ay halos isang paos na bulong na lang na halos hindi ko na marinig. Tiningnan ko sa huling pagkakataon ang nakasarang pinto ngang silid kung saan ginagamot ang mga malulubhang pasyente. Nararapat na parusahan si Efren sa lahat ng kasalanang ginawa niya sa aming mag-ina. Ngunit ang makita siyang mamatay na naloloko at walang kalaban-laban ay naparamdam sa akin sa isang banda ng kaunting awa bilang isang tao. Gayunpaman, ang pagkawa ay hindi kailanman magiging sapat para mapasan ako muli ng bigat ng buhay na matagal ko nang itinapon. Aling Pilar, hindi ko po kayang bayaran ang halagang hinihingi ninyo at hindi ako maglalabas ng pera para sa kanya.
Ang perang iyon ay ang kinabukasan ng aking anak, ang kinabukasan ng mismong tunay na apo na minsan ninyong minaltrato at tinawa na walang silbi. Ngunit dahil may natitira pa akong pagiging tao na wala kayo, hindi ko po kayo hahayaang tuluyang mawalan ng pag-asa sa gabing ito. Kumuha ako ng isang kapirasong papel mula sa aking pitaka kung saan nakasulat ang isang pangalan at numero ng telepono. Inilagay ko ito sa nangingini at malamig na kamay ni Aling Pilar. Ito po ang numero ng isang samahan ng kawanggawa na tumutulong sa mga pasyenteng na aksidente na walang kakayahang mabayad ng malaking halaga sa pagamutan. Ang kumpanya ko po ay madalas na nabibigay ng tulong at pondo sa kanila. Tatawa po ako mamaya para hilingin na suriin nila ang kalagayan ni Efren. Baka sakaling sagutin nila ang isang malaking bahagi nga gastusin sa kanyang papagamot. Ang natitirang bayarin, kayo na po ang bahala. Ibenta ninyo ang malaking bahay ninyo na ipinagmamalaki ninyo. Humingi kayo ng pautang sa kamaanak ninyo. Diskarte niyo na po iyan. Hanggang dito na lang po ang huling may tutulong ko sa inyo. Pagkasabi niyon, tumalikot ako ng may buong desisyon at nagsimulang maglakad palayo. Sa aking likuran, narinig ko ang boses ni Aling Pilar na patuloy na tumatawa sa aking pangalan. Umiiyak at humihingi ng tawad ng paulit-ulit. Ngunit ni isang beses ay hindi ako huminto o lumingon man lang. Paglabas ko malaking pintong pagamutan, isang malamig na hangin ng gabi ang humihip sa aking mukha. Ngunit sa isang kakaibang paraan, nakaramdam ako ng mainit na kagaangan sa aking puso at kaluluwa. Ginawa ko ang tama ayon sa dikta ng aking konsensa. Hindi ako nagiganti sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanila na tuluyang mamatay sa kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi rin ako naging tanga para hayaan silang gamitin at abusuhin ako ulit. Ipinakita ko sa kanila ang katotohanan at ang katotohanan na iyon ang naging pinakamalupit at pinakamatarungang pakatol sa kanilang kasalanan. Bumali ako sa aking sasakyan at bago ko paandarin ang makina, tinawagan ko ang aking kakilala sa samahan ng kawanggawa. Nakiusap akong tulungan ang isang pasyente sa pagamutan nang mahigpit na nabibilin na huwa nilang sasabihin na ako ang namalasakit na tumawa. Ginawa ko iyon hindi dahil sa natitirang pagmamahal o pagkaawa, kundi para magtanim ng mabuting karma para sa kinabukasan ng aking anak na si Lucia. Iyon na ang naging huling ugnayan ko sa kanilang magulo at malupit na buhay. Mabilis at tahimik na lumipas ang panahon. 2 taon pagkatapos ng malagim na gabing iyon, sa isang malamig na buwan ng pagtatapos ng taon, ang buong lungsod ng Maynila ay abala at maingay sa paghahanda para sa Pasko. Nakatayo ako sa tabi ng malaking bintana ng aking silid tanggapan sa ika-22 palapa ng isang gusali. Tinitignan ang malawak na lungsod na puno ng kumukutitap na ilaw ng sasakyan at mga tahanan. Sa nakalipas na 2 taon, hindi ako tumigil sa walang humpay na pagsisikap at pagtatrabaho. Mula sa isang mahinang babaeng iniwan ng asawa at pinalayas ng malupit na biyenan, naging isa ako sa mga mataas na pinuno ng aming kumpanya na iginagalang ng lahat. Nakabili ako ng isang napakalaking bahay sa itaas ng isang mataas na gusali at kinuha ko ang aking magulang mula sa probinsya para tuluyang manirahan kasama namin at maranasan ang magandang buhay. Si Lucy ay naaral na ngayon sa isang sikat at malaking paaralan, lumalaking napakatalino, mabait at maganda. Ang aking buhay ngayon ay hindi na puno ng luha at pagdurusa, kundi puno ng tawanan at tunay na kapayapaan na matagal kong ipinakait sa aking sarili. Noong hapon bago sumapit ang mismong araw ng Pasko, maaga akong lumabas ng tanggapan para bumili ng karagdagang palamuti at regalo para sa aming bahay. Habang naghihintay na maging luntian ang ilaw trapiko sa isang abala at masikip na sangandaan, isang partikular na eksena sa maduming bangketa ang biglang pumukaw sa aking atensyon. Sa malamig na bangketa, malapit sa isang madilim na eskinita, isang matandang babae na puting-puti na ang buhok at nakasuot ng luma at punit-punit na damit ay nakaupo sa maduming sahi.
Sinusubukan niyang subuan ngang malami na lugaw na naseluk ngang isang basa na mangkok ang isang lalaking nakaupo sa isang lumang silyang may gulong sa tabi niya. Ang lalaki ay halatang butok balat nakabaluktot ang mga nangingini na kamay at paa at tabingi ang bibig na hindi kayang isara. Ang kanyang matang walang buhay ay nakatingin lamang sa kawalan at ang lawe ay walang tigil na tumutulo mula sa kanyang bibig, binabasa ang maruming tela na nakapatong sa kanyang dibdib bilang pananggalang, kahit na ang makapal na alikabok ng panahon, ang matinding gutom, at ang walang katapusang paghihirap ay naiwan sa kanila sa isang napakakaawa-awang kalagayan. Agad kong nakilala sa unang tingin pa lamang na sila ay walang iba kundi sina Aling Pilar at Efren. Hindi namatay si Efren. Nailigtas na mabilis ang operasyon ang kanyang buhay ng gabing iyon, ngunit ang malubang pinsala sa kanyang utak ay naiwan sa kanya na tuluyang lumpo. Nawalan siyang kakayahang maksalita, maisip at gumalaw. Namumuhay na parang isang musmos na bata sa loob ng katawan ng isang matanda. Walang nararamdaman at lubos na umaasa sa iba para sa lahat ng kanyang pang-araw-araw na pangangailangan sa buhay. At si Aling Pilar, matapos mapilitang ibenta ng palugi ang kanilang malaking bahay at mga ari-arian para lamang bayaran ang natataasang mga utang at gastusin sa pagamutan, ay walang naiwan kahit isang sentimo. Ang biyenan na dati ay saksakan ng yabang na mamalaki sa kanyang yaman at mapamando sa mataong nasa paligid niya. Ngayon ay naging panghabang buhay na tagapak-alaga ng kanyang lumpong anak sa gitna ng marumi at mausok na lansangan. Ibinaba ko ng kaunti ang bintana ng aking sasakyan upang marinig ang nangyayari. Kain na anak, isang subo pa. Parang awa mo na, pakiusap ni Aling Pila na may paos tuyo at umiyak na boses na bumiyak sa ingay ngam ga dumada ang sasakyan. Sa nanginginig na makamay, inilapit niya ang kutsarang may lugaw sa bibig ni Efren. Ngunit bahagyang nangisay ang lalaki nang hindi sinasadya at natapon ang mangkok na hawak ng matanda. Ang lugaw ay tumasik sa kanilang maruruming damit at sa kalsada. Umiyak ng malakas si Aling Pilar na parang isang batang inagawan ng laruan. Habang nililinis gamit ang kanyang mamaduduming kamay ang natapong lugaw sa damit ng kanyang anak, hinahampas niya ang kanyang sariling dibdib ng pauli-uli. Diyos ko! Bakit ganito kahirap ang buhay na ibinigay mo sa akin? Sana namatay ka na lang noon, Efren. Guminhawa pa sana ang buhay ko kaysa ganito na namamalimos tayo araw-araw. Valerie, hayop ka. Ikaw ang sumira sa amin. Isinusumpa kita hanggang sa impyerno. Si Efren na nakaupo ron sa silyang may gulong ay gumagawa lamang ng ungol na walang anumang kahulugan at tahimik na umiiyak na may mga matang walang kaluluwa. Nakakulong siya ng habang buhay sa bilangguan ng kanyang sariling katawan. Napipilitang panorin at pakinggan ang kanyang matandang ina na nagdurusa, nagugutom at namamalimos araw-araw na dahil lamang sa kanyang ginawang kasalanan. Ang ilaw trapiko sa harapan ay naging luntian. Itinaas ko ng tuluyan ang bintana ng aking sasakyan at dahan-dahang inapakan ang silinyador. Ang aking sasakyan ay umabante palayo, iniiwan ang imahal na nadurusang maina sa gitna ng makapal na uso at ingay ng malawak na kalsada. Hindi ako huminto para bumaba, hindi ako naabot ng kahit anong limos at hindi ko rin inisip na muli silang hiyain. Ang aking katahimikan at tuluyang pag-alis ay ang pinakamalinaw at pinakamasakit na kasagutan na may bibigay ko sa kanila. Iba na ang mundong aking ginagalawan, isang mundong malayo sa kanilang kasamaan. Pag-uwi ko sa aming tahimik at mainit na tahanan, sinalubong agad ako ng mahigpit na yaka at matamis na halik ng aking anak na si Lucia. Ang amoy ngang masarap na pagkain na masayang, niluluto ng aking ina ay pumuno sa sulok ng aming kabahayan. Napangiti ako ng may buong kasiyahan at pasasalamat sa langit. Ito ang tunay na kaligayahan, isang kaligayahang hindi itinayo sa panloloko, pang-aabuso o kasakiman ng ibang tao, kundi sa tunay na pag-ibig, pagpapatawad sa sarili
at walang katapusang paksisikap na bumangon. Nakuha ko na ang kapayapaang matagal kong inasam at ipinaglaban, ngunit habang tahimik kong inaalala ang nakita kong malagim na kapalaran nina Efren at Aling Pila sa tabi ng kalsada, isang katanungan ang patuloy na naglalaro at gumugulo sa aking isipan hanggang ngayon. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Celeste, kaya niyo rin bang talikuran ang nga taong sumira sa inyong buhay nang walang padadalawang isip at hayaan silang anihin ang kanilang karma? O mas pipiliin ninyong magbigay ng isa pang pagkakataon sa kabila ng lahat ng sakit, luha, at pang-aping inyong naranasan sa kanilang mga kamay?